Pasensya na. Ang numerong iyong diniyal ay hindi magagamit. Chloe, natigil ang elevator. Nakulong ako sa loob. Nanay, Kapit lang. darating ako para iligtas ka. Nanay! Nanay! Nandyan ka ba sa loob? Nanay! Shh! Chloe, inaatake ako sa puso. Nanay, manatili kang kasama ko. Kukuha ako ng tulong ngayon. Chloe, saan ka pupunta na parang nagmamadali? Nasaan si nanay? Liam, natigil si nanay sa elevator. Sama ka sa akin para iligtas siya. Si? Kumusta, Mia? Anong problema? Liam, naaksidente ako sa kotse. Pumunta ka para iligtas ako. Sige, diyan ka lang. Papunta na ako. Liam, saan ka pupunta? Naaksidente si Mia. Malala ito. Nasa panganib ang buhay niya. Iligtas ko muna siya. Tawagan mo ang mga tagapagligtas para mailabas si nanay. Babalik ako agad. Liam. Liam. Nanay, kumapit ka lang ng kaunti pa. Ang mga tagapagligtas ay ilalabas ka sa lalong madaling panahon. Nanay, Mia, ayos ka lang? Liam, ang sakit. Saan masakit? Hindi ko maigalaw ang binti ko. Dalhin lahat ng doktor sa consultation room ngayon. Mr. Carter, Dr. Evans, gusto ni Mr. Carter na lahat ng doktor. pumunta sa consultation room. Konsultasyon? Pero may pasyente ng puso doon na nangangailangan ng agarang lunas. Dr. Evans, si Mr. Carter ang may-ari ng ospital na ito. Ang pasyente ay kapatid na babae ni Mr. Carter. Ang kanyang kalagayan ay kritikal. Kung hindi ka pupunta ngayon, huli na ang lahat. Siya, umakyat muna tayo sa itaas. Doktor, hindi ka pwedeng umalis. Ang aking ina ay naghihintay para iligtas mo siya. Doktor, nasaan ang doktor? Halika at suriin siya. Bilis! Liam, nagkaroon ng atake sa puso si nanay. Nasa ER siya. Sabihin sa mga doktor na bumalik at iligtas si nanay. Chloe, huwag kang mag-eskandalo. Si nanay ay may malalang kondisyon. Ang kaunting paghihintay ay hindi makakasama sa kanya. Ang mga pinsala ni Mia ay malubha. Kung hindi siya gagamutin ngayon, maaaring magkaroon siya ng mga peklat. Liam. Nanay, kapit ka lang. Hahanapin ko ang doktor at ibabalik siya para iligtas ka. Hindi na ako makakatagal. Hindi papayag si Liam na pumunta ang doktor. Nanay, huwag mong sabihin iyan. Gagaling ka. Chloe, ang pinakamalaking alalahanin ni nanay ay ikaw. Ang pagiging biyenan mo sa buhay na ito ay nagpasaya sa akin ng labis. Sa susunod na buhay, gusto kong maging tunay mong nanay. Nanay. Doktor! Doktor! Bumalik ka at iligtas ang aking nanay. Mr. Carter, ang binti ng pasyenteng ito may gasgas lang. Lagyan ng ointment at magiging ayos siya. Nakuha ko. Pwede ka nang umalis. Liam, masakit ang binti ko. Liam, ang galing mo. Ano ang lahat ng kaguluhang ito? Anong nangyari? Ang matandang babae na nagkaroon ng atake sa puso at pumasok para sa emergency na pangangalaga. Sige, pupunta ako diyan saglit. Mauna ka na. Liam,
Hindi ko maigalaw ang binti ko. Pwede mo ba akong ibalik? Huwag mo siyang hawakan. Natutulog lang ang nanay ko. Nanay, nanay, huwag mo akong takutin. Gumising ka, pakiusap. Hinihintay kita para gumawa ng dumplings. Nanay, pasensya na sa pagkawala mo. Pakiusap, subukang iligtas siya ulit. Nanay, Grace! Asawa ba ni Mr. Carter iyan? May konting gasgas lang siya sa binti. Pero si Mr. Carter, para sa kanya, tinawag ang lahat ng doktor sa ospital para sa konsultasyon. Mahal na mahal ni Mr. Carter ang asawa niya. Totoo iyan. Narinig ko nagdala rin sila ng pasyenteng biglang inatake sa puso. Dahil walang doktor na available, binigkas na lang siyang patay. Si Liam ang pumatay kay nanay. Liam, biglang sumakit ang binti ko. Anong problema? Saan exactly? Tito. Liam, wala na si nanay. At nandito ka pa naglalandian kasama ang dati mong syota? Chloe, ano bang pinagsasabi mo? Alam kong galit ka. Pero hindi mo pwedeng hilingin na mamatay si nanay. Hilingin ko na mamatay si nanay? Liam, simula nang bumalik si Mia pagkatapos ng diborsyo niya, inauna mo na siya sa lahat. Dahil hindi mo siya kayang bitawan, magdiborsyo na lang tayo. Sumama ka na sa kanya. Chloe, huwag kang mag-eskandalo. Si Mia ay nag-iisa at walang magawa sa Crestview City. Naaksidente siya sa sasakyan. Hindi ko siya pwedeng iwan doon. Magkasama kami ni Mia lumaki. Itinuturing ko siyang tunay na kapatid. Huwag mo nang isipin masyado. Ako? Nag-iskandalo? Mahalaga ang buhay niya, pero ang buhay ni nanay hindi. Liam, ang sakit ng binti ko. Hindi na ba ako makakalakad muli? Liam, hindi ka pwedeng umalis. Alam mo ba na si nanay ay? Isasama ko muna si Mia sa doktor. Alagaan mo muna si nanay, okay? Pupuntahan ko si nanay kapag nakaayos na siya. Liam, anong problema? Hindi ko alam kung bakit. Biglang sumakit ang puso ko. Wala yan. Ihahatid na kita sa doktor. Liam, wala na si nanay. Wala nang makikialam sa'yo habang inaalagaan mo ang bata mong kasintahan. Ulila ako. Hindi ko naranasan ang init ng tahanan noong lumalaki ako. Pagkatapos kong pakasalan si Liam, ang biyanan ko ay palagi akong tinuturing parang sarili niyang anak. Pero si Liam, para kay Mia, ay paulit-ulit akong binaliwala. Sa bawat pagkakataon, nakatabi ako ng biyanan ko at sinita si Liam. Mahal na mahal niya ako. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng pinakamabuti, bawat piraso nito. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal ng isang ina na hindi ko naranasan. Ito ang Mount Aris, kung saan lumaki si Mommy. Kapag wala na ako, ibalik mo ako, ilibing mo ako rito. Nanay, iniuwi na kita. Chloe, anong ginagawa mo dito? Sino ang dinadalaw mo? Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Dumadalaw din sa isang tao. Chloe, anong sinasabi mo? Hindi ako makahinga sa ospital. Isinama ako ni Liam para magmaneho sa kabundukan. Siguradong marami kayong libreng oras. Chloe, pasensya na. Kasalanan ko ang pagiging walang silbi. Matapos ang aksidente, alam ko lang humingi ng tulong kay Liam. Pakiusap, huwag kang makipag-away kay Liam dahil sa akin. Mia, huwag kang mag-sorry. Emergency yon. Mag-isa ka sa Crestview City, kaya kailangan mo akong tawagan. Naiintindihan ni Chloe. Chloe, tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Bata pa si Mia. Hindi niya alam ang gagawin pagkatapos ng aksidente, kaya ako lang ang naisip niya. Ako ang gumagawa ng eksena. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa isang tao na sumisira ng pamilya at walang hiya. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Kami ni Mia ay walang kasalanan. Hindi iyon ang iniisip mo. Ano ang iniisip ko? Iniwan mo ang pagligtas kay Mommy para sa kanya at sinasabi mong wala kayong kasalanan? Tumigil ka. Ayos na ayos si Mommy. Huwag mo siyang palaging swertehin. Ayos, ha?
Ito ba ang tawag mo na maayos? Wala na si Mama? Liam, Napakabuti ni Mama sa iyo, pero palagi mo siyang sinisigawan. Chloe, kailan ka naging ganyan kasama? kaya sa tingin mo, hindi ako kasing galing niya? Chloe, huwag kang mag-ingay. Si Mia ay niloko ng asawa niya at naiwan na walang-wala. Hindi madali para sa kanya ang mabuhay ng mag-isa. Magkasama tayong lumaki, kaya dapat ko siyang tulungan kung kaya ko. Hindi mo ba yun maintindihan? Maintindihan? Noong iniwan mo si Mama para iligtas siya, naisip mo ba si Mama? Si Mia ay nasa kritikal na sitwasyon, kaya pinili ko munang iligtas siya. Ang sakit sa puso ni Mama ay talamak, at kaya itong gamutin ng gamot. Hindi ko naman pwedeng baliwalain si Mia, di ba? Bukod pa riyan, hindi mo ba dinala si Mama sa ospital para magpagamot? Maayos naman siya, di ba? Kasalanan ko ang lahat. Chloe, saktan mo ako kung gusto mo. Kung gagaan ang loob mo, titiisin ko. Hindi ako naniniwala na sa harap ni Liam, sasaktan mo talaga ako. Akala mo hindi ko gagawin? Chloe, sobra ka na. Bakit mo sinaktan si Mia? Dahil sobrang mahalaga siya sa iyo, ibibigay ko ang gusto mo. Maghiwalay na tayo. Pagkatapos ng diborsyo, malaya mo na siyang alagaan. Chloe, ipinaliwanag ko na sa iyo ng maraming beses. Magkapatid lang kami ni Mia. Pwede bang tumigil ka na sa pagmamali ng relasyon natin? Chloe, tigilan na natin ang pag-aaway. Alam mo ikaw lang ang nasa puso ko. Wala nang iba. Sabihin ko sa iyo. Sasamahan kita kay nanay ngayon. Liam, masakit ang binti ko. Chloe, pakibalik muna at alagaan si nanay. Pangako, kapag naayos ko na si Mia, uuwi agad ako. At gagawa tayo ng dumplings ni nanay para sa iyo. Liam, pinili mo na. Kaya, huwag mo akong sisihin kung naging malupit ako. Nanay, lagi mong sinasabi gusto mong pumunta sa pasyal sa dalampasigan kasama ako at dalhin ako sa tuktok ng bundok upang makita ang pagsikat ng araw. Hindi natupad ang mga hiling na iyon at pagkatapos ay wala ka na. Mula ngayon, sino pa kaya ang magiging katulad mo? Napakabuti sa akin? Nanay, kung may susunod na buhay, pwede ba tayong maging mag-ina muli? Chloe, pasensya na sa iyong pagkawala. 2 taon na ang nakalipas. Hiniling ni Tita Grace na gawin ang kanyang testamento na sinasabi na pagkatapos siyang mamatay, lahat ng kanyang ari-arian mapupunta sa iyo. Nanay, kaya inalagaan mo na ako kahit noon pa man? Nagpaplano na para sa akin? Alam ko na ang tungkol sa testamento ni Tita Grace. Ano ang susunod mong gagawin? Ipabayad sa walang pusong lalaki na iyan. Liam, alis ka na? Mia, mas maayos ka na ngayon. Wala nang dahilan para manatili ako. Pinangako ko kay Chloe na pupuntahan si nanay. Kaya oras na para umuwi ako. Liam, ang diborsyo ko ay isang setup at wala akong nakuha. Salamat sa iyo, nakabili ako ng bahay at tumira sa Crestview City. Ang buong bagay na ito ay nagpahirap sa iyo ng matagal. Malaki ang utang ko sa iyo. Lahat ito ay mga bagay na dapat kong gawin. Uuwi muna ako para makita ang nanay ko. Tawagan mo ako kung may anumang mangyari. Liam, magluluto sana ako upang pasalamatan ka ng maayos. Manatili ka para sa hapunan bago ka umalis. Hindi ito magtatagal. Miss Smith, ang hatol ng korte ay nangangailangan ng personal mong lagda. Ano? Chloe, pinalitan na ang susian ng pinto. Bakit hindi mo sinabi sa akin at ang desisyon ng korte? Noong binili ni Mia ang bahay, nanghiram siya ng $3 milyon sa akin. Pero sabi niya, babayaran niya ito. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Kung ayaw mong umuwi, edi wag. Tungkol kay Mia, bawat sentimo na ginastos mo para sa kanya ay pag-aari ng mag-asawa. May karapatan akong bawiin lahat.
Chloe, paano ka naging ganyan kasama? Walang pamilya si Mia sa Crestview City. Ang gawin nito ay itulak siya sa kamatayan. Chloe, alam kong galit ka sa akin dahil hindi ko binisita si nanay. Pero hindi mo pwedeng wasakin si Mia ng ganito. Wala itong kinalaman kay Mia. Huwag kang selos nang walang dahilan. Ako? Selos? Liam, isinapanganib mo ang buhay ni nanay para iligtas si Mia. At ang lakas mong sabihin wala ka sa kanya? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko lang babawiin bawat sentimo na ginastos mo para sa kanya, kundi pati papaalisin ko siya sa Crestview City. Tigilan mo ang pagiging hindi makatuwiran. Alam kong nasa likod mo si nanay. Madali para sa'yo na itaboy si Mia. Pero wag mong kalimutan, ako ang tunay na anak ni nanay. Tunay na anak? Sabihin mo sa akin, nasaan si nanay? Nanay? Chloe, hindi mo ba kaya na itigil ang pag-abala kay nanay sa maliliit na bagay? Alam mong mahina ang katawan ni nanay. Sabihin mo, saan mo itinago si nanay? Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Hanapin mo siya mismo. Nanay, andito na ako. Bakit ka nandito? Nanay. Sabihin mo sa akin, nasaan si nanay? Matagal ko nang hindi nakikita si nanay. Miss ko na siya. Uy, Mia, anong problema? Liam, ang mga tao mula sa korte sasamsam ang bahay ko. Ano ang gagawin ko? Ano? Sige, huwag mag-panic. Pupunta ako diyan. Chloe, hindi ko inaasahan na magiging ganyan ka, walang awa. Kapag natapos ko ang problema ni Mia, babalik ako at aayusin natin ito. Tinawag na naman siya dahil kay Mia. Pero ngayon, hindi na ako malungkot. Huwag mag-alala. Ang mga nanakit sa iyo, babayaran nila ang ginawa nila. Mia, ito ang lumang bahay na tinitirhan ng nanay ko dati. Dito ka muna manirahan pansamantala. Liam, gaano katagal ako dito? Baka may maling akala si Chloe sa atin. Siguro dapat akong humingi ng tawad kay Chloe. Kung hindi, sa hinaharap, paano ako maninirahan sa Crestview City? Huwag mo siyang pansinin. Sino ang nakakaalam kung ano ang sinabi ni Chloe sa nanay ko? Ang nanay ko ay ayaw pa akong makita. Kung hindi, gagamitin ko siya para pahindutin si Chloe. Liam, ang ika-60 kaarawan ni Mrs. Carter. Ilang araw na lang. Bakit hindi kita tulungan na maghanda ng birthday banquet para kay Mrs. Carter? Para makatulong na mapabuti ang relasyon kay Mrs. Carter. Magandang ideya. Magandang pagkakataon din na banggitin ang iyong kabutihan sa nanay ko. Hayaan mong siya ang magpasya na ibalik ang bahay sa iyo. Chloe, kapag nakuha ko na ang loob ng iyong biyenan, mapapalitan kita at magiging ginang ng pamilya Carter. Chloe, tungkol sa pagkamatay ng kanyang nanay, hindi alam ni Liam. Bakit bigla siyang tumawag para sabihin na gusto niyang maghanda ng ika-60 kaarawan para sa kanyang nanay bukas? Hindi pa umuwi si Liam, kaya hindi pa niya alam. Sa birthday banquet bukas, ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Gusto niyang gamitin ang banquet para bulahin si Mommy at makuha ang bahay para kay Mia. Liam, bukas, gagawin kong totoo ang iyong hiling. Tita Roberts, ngayon ay ang ika-60 kaarawan ng nanay ko. Nagdala ka ng chrysanthemum dito. Ang swerte. Ika-60 kaarawan? Pumanaw ang nanay mo 7 araw na ang nakalipas. Hindi mo alam? Respeto kita bilang nakatatanda, pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit galit ka dahil tinanggihan ko ang proposal mo, hindi mo dapat sinumpa ang nanay ko. Nakakatawa. Ang kapal ng mukha. Sino ang pumupunta sa kaarawan ng nanay at sumusumpa ng nanay? Liam, huwag mo nalang pansinin. Ang anak ni Tito Robert ay hindi kasing galing mo, lalo na sa paggawa ng pera. Lagi kanyang kinaiinggitan. Huwag mong seryosohin ang sinasabi niya.
Tita Mary, bakit kayo ni Arthur nakasuot din ng itim? Ngayon ang ika-60 kaarawan ng nanay ko, ang pagsusuot ng ganito. Ay, napakaswerte. Ang itim ay sumisimbolo ng dignidad. Ito ang paraan ng pagrespeto kay Tita Grace. Hindi ba okay? Hindi naman. Sa masayang araw na ito, ang itim ay sobrang lungkot. At ang pagsusuot niya ng puti ay swerte? Liam, hindi ko alam na bawal pala ang puti. Magpapalit na ako ngayon. Okay lang, hindi nagagalit ang nanay ko sa mga ganitong bagay. Halos andyan na lahat. Bakit wala pa ang nanay ko? Baka si Mrs. Carter ay ikinulong ni Chloe at hindi makarating. Hindi siya maglalakas loob. Imposibleng si Chloe ay talagang pipigilan ang nanay ko na pumunta sa birthday banquet. Nasa loob ang lahat ng kamag-anak ng Carter. Kung mapapanalo ko sila, mas lalapit ako sa pagiging Mrs. Carter. Liam, bakit hindi na lang ako sumama sa'yo para batiin ang mga kamag-anak? Ikaw ang host ngayon, nakatayo sa pinto buong oras na hindi bumabati sa mga bisita ay masyadong bastos. Sige. Mia, buti nandito ka. Kung hindi, tuluyan ko na silang napabayaan. Anong nangyayari? 7 araw na mula nang ilibing si Grace, di ba? Bakit biglang si Liam ngayon nagdaraos ng birthday banquet para sa kanya? Noong ilibing si Grace, talagang hindi pumunta si Liam. Baka hindi pa niya alam na 7 araw na ang nakalipas na aksidente si Grace sa elevator at dinala ng ambulansya bilang sarili niyang anak. Tiyak na alam ni Liam. Sino ang babaeng iyan na maningning katabi ni Liam? Nasaan si Chloe? Hindi ba si Chloe dapat ang personal na magsabi kay Liam tungkol kay Grace? Iyon ang childhood sweetheart ni Liam, si Mia. Tito Robert, huwag kang mag-alala. Baka si Chloe ay naantala sa daan. Lahat? Maraming salamat sa inyo sa pagpunta sa aking ina si GNG. Grace Carter Ika, 80 na kaarawan na handaan. Bilang nag-iisang anak na lalaki ng aking ina, masaya akong nandito kasama kayong lahat. Para ipagdiwang ang aking ina na Ika, 80 na kaarawan. Salamat sa inyong lahat. Ang aking ama ay namatay noong bata pa ako. Ang aking ina ang nagpalaki sa akin sa lahat ng hirap. Ngayon, lumaki na ako at nagtagumpay na ako. Mula ngayon, ang aking ina ay maaaring magpahinga na at mag-enjoy ng mapayapang buhay. Liam, kung si Mrs. Carter alam ang iyong nararamdaman, sobra siyang maaantig. Matapos ang lahat ng usapang ito, bakit hindi pa natin nakikita ang iyong ina na lumalabas? Nasaan siya? Oo nga, Liam. Hindi mo nakalimutang imbitahan ang iyong ina, di ba? Ang nanay ko? Siya. Naabala. Darating siya mamaya. Liam, Hindi mo talaga alam na ang iyong ina ay pumanaw na, di ba? nagsisinungaling ka? Malinaw na okay ang nanay ko. Huwag mong sumpain ang nanay ko o kakalabanin kita. Okay? Sabihin mo sa akin, nasaan ang nanay mo? Siya ay, maghintay ka lang dito. Hahanapin ko na ang nanay ko ngayon. Hindi ba hinahanap mo ang nanay mo? Nandito siya. Chloe, may malaking handaan ng pamilya ngayon. Wala kang regalo para sa mga nakatatanda? Sige, anong ginagawa mo sa iyang malas na anting? Bakit hindi mo itapon? Liam, lalakas ang loob mong hawakan ng litrato ni nanay? Subukan mo. Mag-usap tayo ng mahinahon. Paano mo siya nagawang saktan? Chloe, ikaw? Ang kapal ng mukha mo? Bakit hindi ako maglakas loob? Liam, hayop ka. Ibinigay ni nanay ang lahat sa'yo noong nabubuhay pa siya. At ngayon, hindi mo man lang hahayaang mapanatag siya sa kanyang pagkamatay. Hindi ka karapat-dapat maging anak niya. Anong sinabi mo? Nanay, wala na ba siya? Chloe, niloloko mo ako? Tama? Hindi naman mukhang patay siya. Paano siya biglang namatay? Malusog si nanay? At lakas ng loob mong sabihin iyan? Si nanay ay may sakit sa puso. At hindi mo alam? Nakulong si nanay sa elevator? At hindi mo alam? Sinusubukang buhayin si nanay. At hindi mo alam? Sabihin mo sa akin, paano namatay si nanay? Liam? Liam? Ayos ka lang? Ito si Chloe.
manugang ni Grace. Anong ibig niyang sabihin? Noong nabubuhay pa si Grace, mas malapit pa silang dalawa kaysa tunay na mag-ina. Pero ngayon, pumunta siya dala ang isang larawan at nag-eskandalo. Mayroon kaya pang ibang dahilan sa pagkamatay ni Grace? Chloe, sa harap ng lahat, pakiusap, sabihin mo ng malinaw. 7 araw ang nakalipas. Ang nanay ko ay nakulong sa elevator. Inatake siya sa puso at kailangan ng agarang lunas. At si Liam? Dahil sa babaeng kasama niya, inilabas ang lahat ng doktor sa ospital. Tumangging gamutin ang nanay ko at pinatay siya. Sila dalawa, ang mga pumatay sa nanay ko. Diyos ko, Para sa isang babae, Iiwan niya ang sarili niyang ina. Si Grace ay napakabuting tao. Paano siya nagkaroon ng ganyang anak? sabi mo pa? 7 araw na mula nang pumanaw si Grace at hindi niya alam. Nag-aayos siya ng malaking piging. Kanino siya nagpapakitang gilas? Hindi ako. Hindi ko. Talagang hindi ko alam. Chloe, alam mo naman na lagi akong mabuting anak kay nanay. Mahal ko si nanay. Mahal mo si nanay? Mahal mo? Bakit mo siya iniwan na naiipit sa elevator para lang sa isang tawag? Mahal mo? Nung kailangan niya ng mga emergency na doktor, pinadala mo lahat ng doktor para gamutin ang gasgas ni Mia. Hindi iyon ang nangyari. Itinatanggi mo pa rin? Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa ospital na iyon. Nakita niya mismo, inilayo mo lahat ng doktor. Iniwan si Grace na walang doktor. At siya ay pumanaw. Liam, ikaw lang ang anak niya. Pinakain ka niyang mag-isa bilang balo. Paano mo matatanggap ang sarili mo? Halimaw ka! Naalala mo ba ang bagyong Niebe noong may 104 degrees kang lagnat? Paano ka binuhat ng nanay mo sa kanyang likod hanggang sa ospital? At ngayon, para sa babaeng ito, pinanood mong mamatay ang nanay mo? May konsensya ka ba? Hindi siya tulad ng iniisip mo. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Chloe, araw na iyon, naaksidente ako sa sasakyan. Tinawagan ko si Liam para humingi ng tulong. At iyon ang nagbabagal ng paggamot kay Mrs. Carter. Kasalanan ko lahat. Huwag mong sisihin si Liam. Sa akin mo na lang ilabas. Aksidente sa sasakyan? Ibig mong sabihin, ang maliit na gasgas sa binti mo? Ang lala ng pinsala? Kaya pinagawa ni Liam ang buong ospital na kumonsulta para sa iyo? Iniwan ang biyanan kong walang doktor. At siya ay pumanaw. Chloe, pasensya na, pero wala na si Mrs. Carter. Ang pagbatay sa akin ay hindi siya ibabalik. Hindi mo maaaring hayaang ang nakaraan ang maghiwalay sa amin ni Liam. Si Mrs. Carter sa langit ay hindi gustong makita si Liam na naghihirap. Utang ina! Wala kang hiya! Mga aagaw ng asawa! Papaano mo nagawang banggitin ang nanay ko? Sinaktan mo na naman siya? Chloe, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi mo itinago sa akin tungkol kay nanay, hindi ko sana ginawa ang birthday banquet para sa kanya. Si Mia ay sinusubukan lang tulungan akong ayusin ang mga bagay kay nanay. At siya, Gago ka! Gusto mo pa rin siyang ipagtanggol ngayon. Pareho kayo. Hindi ka karapat-dapat banggitin si nanay. Chloe, si Liam ay hindi umuwi sa mga nakaraang araw. Bakit hindi mo sinabi sa kanya tungkol kay nanay? Uncle Robert, mga panauhin, mga miyembro ng pamilya, sa mga nakaraang araw, si Liam ay nananatili kasama ang kanyang Mia at hindi umuwi ng bahay. Dinala ko si nanay pabalik sa Mount Aris para ilibing. Nakasalubong ko siya at sinabi sa kanya tungkol kay nanay. Pero siya mismo itinapon ang death certificate ng nanay ko at umalis kasama si Mia. Para sa abala na naidulot namin sa lahat, humihingi ako ng tawad. Ang bunsong kapatid ko ay laging sinasabi na gusto niyang ilibing sa Mount Aris. Hindi ko inaasahan na maaalala mo. Kaya pala ikaw ang pinakamamahal niya. Karapat-dapat ka. Ngunit kahit na, dapat man lang ay tumawag ka para ipaalam sa amin. Ang magdaos ng birthday banquet pagkatapos siyang mawala, napakawalang galang. Si Liam na, para tulungan ang kanyang mang-aagaw ng asawa, makuha ang bahay na legal kong nabawi. Nagdaos ng birthday banquet para sa nanay ko ng palihim. Gusto niyang magpanggap na mapagmahal na anak sa harap ni nanay at lokohin siya para makuha ang kanyang ari-arian. Ano? Ikaw na walang utang na loob na anak.
Wala kang pakialam kung buhay o patay ang nanay mo, pero ang inaalala mo lang ay ang kanyang ari-arian. Hindi iyon ang intensyon ko. Gusto ko lang gamitin ang banquet na ito para ayusin ang relasyon ko sa nanay ko. Ayusin ang relasyon? Hindi mo man lang alam na namatay na ang sarili mong nanay at gusto mo pang ayusin ang relasyon? Sa tingin ko, pera lang ng nanay mo ang habol mo. Nakabihis ng magara, pero basura ka sa loob. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo at gusto mo pa ring dayain ang pera niya. Karapat dapat kang parusahan. Salamat sa lahat sa pagsasalita para sa akin. Naniniwala ako na si nanay ay nasa langit, ay talagang nararamdaman ang pag-aalala ng lahat. Liam, sasabihin ko sa iyo, gusto mo akong pakawalan si Mia. Hinding-hindi iyon mangyayari. Chloe, nagkamali ako tungkol kay nanay. Hindi ko talaga alam. Wala na si nanay. Pero walang kinalaman ito kay Mia. Hindi mo siya maaaring pagbuntunan dahil sa akin, na ginagawa siyang walang tirahan. Walang tirahan? Alam mo ba? Palalayasin ko siya mula sa Crestview City para hindi na siya makapagpakita ng mukha sa harap ni nanay. Chloe, anong kapal ng mukha mo? Liam, pinatay niya ang sarili mong ina at pinoprotektahan mo pa rin siya. May puso ka ba talaga? Chloe, huwag kang magalit kay Liam dahil lang sa akin. Kung gusto mo akong palayasin sa Crestview City, aalis ako ngayon din. Huwag mo lang gawing mahirap ang mga bagay para kay Liam. Chloe, huwag kang lumampas. Si Mia ay walang kinalaman dito. Hindi mo siya pwedeng palayasin. Walang kinalaman siya dito? Kung hindi dahil sa tawag niya, iiwan mo ba si nanay na nakulong sa elevator? Kung hindi dahil sa pagpapanggap niyang may sakit, tatawagin mo ba lahat ng doktor palayo? Hinayaang mamatay si nanay nang walang paggamot? Liam, alam mo ba na noong tinawag mo ang mga doktor palayo, buhay pa si nanay? Pinapanood ka ni nanay habang ikaw, para sa babaeng sumisira ng pamilya, tinawag palayo ang lahat ng doktor kung gaano siya kadesperado. Chloe, pasensya na, hindi ko alam. Akala ko ay sakit lang ni nanay at pwede pang maghintay. Hindi ko talaga alam na ganito kalala. Alam mo, mas inalala mo lang ang iyong kababata, kaya inuna mo ako at si nanay sa huli. Liam, isang bagay na tratuhin mo ako ng ganito. Pero ang tratuhin ang sarili mong ina ng ganito, nasusuka ako. Chloe, makinig ka sa akin. Hindi ganyan ang iniisip mo. Ngayon, sa harap ni nanay, sasabihin ko ng opisyal, maghihiwalay na tayo. Chloe, ikaw lang ang mahal ko. Ayaw ko ng diborsyo. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Liam, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako, pero tuwing kailangan kita, nasaan ka? Na-stuck si nanay sa elevator, nagmakaawa ako sa'yo na manatili ka, at ano ang ginawa mo? Nakakasuka ang pagmamahal mo. Bakit mo kailangang hawakan ng isa iyon? Nagkamali ako tungkol kay nanay. Humihingi ako ng tawad. Pero wala na siya. Hindi na maaaring maibalik. Pinipilit mo ba akong mamatay? Kasama siya? Ang pagsasabi niyan ay nagpapakitang hindi mo iniisip na mali ka. Liam, napakabuti ni nanay sa'yo noong nabubuhay pa siya, pero hindi mo man lang ito pinahahalagahan. Ang walang utang na loob na bata. Chloe, paano mo masasabi iyon tungkol kay Liam? Mahal na mahal niya si Mrs. Carter. Tingnan mo, para sa handaan na ito, nag-book siya ng pinakamalaking bulwagan sa lungsod. Pinalamutian ito ng napakamahal para lang ipakita ang kanyang pagpapahalaga kay Mrs. Carter. Ito ba ang tawag mo sa pagmamahal? Kung talagang mahal niya si nanay, malalaman niya na wala na si nanay. Pero nagpatuloy siya at nag-book ng bulwagan para sa kanyang kaarawan. Ang sarili niyang ina ay pumanaw at hindi man lang niya alam. Nag-order pa siya ng espesyal ng handaan para sa kaarawan. Ang sarili niyang ina ay namatay at ipinagtatanggol pa rin niya ang pumatay sa kanya, ang maninira ng tahanan, kung ito ang aking anak. Ilang beses na niya akong pinaiyak hanggang mamatay. Narinig ko na si Grace dati na ang kanyang anak ay marunong lang manakit sa kanya. Ngayon nakita ko na talaga, ang maninira ng tahanan na iyon ay wala ring kwenta. Bawat salita niya ay nagdudulot ng gulo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana si Liam binaliwala ang sarili niyang ina. Liam, sobra mo akong binigo. Tita Mary, noong tumawag ako tungkol sa handaan para sa kaarawan, bakit hindi mo sinabi sa akin na pumanaw na ang aking ina? Kung sinabi mo sa akin, hindi ako mapapahiya. Sinabihan ko si Tita Mary na huwag sabihin sa'yo. Liam, bago ngayon,
Sinabi ko sa'yo ilang beses na wala na si nanay. Naniwala ka ba sa akin? Kung hindi kita hinayaang makita mo mismo, paano ka maniniwala? Liam, diborsyuhin mo ako. Mula ngayon, maaari ka nang hayagan makasama ang iyong kababata. Hindi ba iyon ang gusto mo? Gusto mo ng diborsyo? Sige, lalabas ka ng wala. Liam, wala ka talagang hiya. Wala akong hiya? Mula nang pakasalan mo ako, nasa bahay ka lang walang kita kahit piso. At ngayon gusto mo ng bahagi ng aking mga ari-arian? Ganyan mo ba ako tingnan? Isang bigo? Chloe? Sa tingin ko, hindi ka bigo. Mahal na mahal lang kita at gusto kang panatilihin sa tabi ko. Hanggat hindi mo ako hiwalayan, lahat ng akin ay sayo pa rin. Huwag mong kalimutan, lahat ng mayroon ka ay galing kay nanay. Kung wala si nanay, ano ka ba? Ikaw? Kapag wala na si Chloe, maaari kong pakasalan si Liam. Hindi ko sila hahayaang magkaayos. Chloe, paano mo masasabi iyon tungkol kay Liam? Si Liam ay ang CEO ng Carter Group, ang pinuno ng mga Carter. Ang nagtatatag sa Carter Group bilang nangungunang kumpanya ng Crestview City. Tunay na magaling magsalita si Mia, Chloe. Habang mabait pa ako, mas mabuting umatras ka na. O wag mo akong sisihin kung maging magaspang ako. Ano ang gagawin mo? Palayasin mo ako sa Crestview City? Chloe, alam mong mahal kita. Hanggat sumuko ka, lahat ng sinabi ko ay makakalimutan. Patuloy tayong mamumuhay ng maayos. Mamuhay ng maayos? Paano? Panoorin kang tawagin ni Mia kahit kailan? O sa susunod na sa panganib ako, pipiliin mo ba si Mia kaysa sa akin? Chloe, huwag kang maging walang utang na loob. Isa ka lang ulila. Ang pakasalan ako ay ang pinakadakilang biyaya mo. At may lakas ka pa ng loob na magpakatigas? Sa tingin mo, hindi kita mapapawala ng lahat sa isang salita lang? Liam, ang pagiging asawa ng mga Carter ay talagang aking kapalaran. Ngunit ang kapalaran na iyon ay hindi ibinigay mo, si nanay. Sa mga nakaraang taon, ang kanyang masusing pag-aalaga nagpagaling ng aking puso, nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy at maging ako. Wala na si nanay. Wala nang pag-asa para sa atin. Liam, huwag mo akong gawing maliitin ka. Chloe? Pumapayag ako sa diborsyo. Ngayon lumayas ka na sa bahay ng mga Carter. Ikaw ang dapat umalis. Si Tita Grace ay gumawa ng testamento na iniiwan ang lahat ng kanyang ari-arian kay Chloe. Arthur, niloloko mo ba ako? Iniwan ng nanay ko ang lahat ng kanyang ari-arian kay Chloe. Paano naging posible iyon? Hindi ako nagbibiro. 2 taon na ang nakalipas, Tita Grace hiniling niya sa akin na gawin ang kanyang testamento. Ngayon, narito ako para kumatawan sa aking kliyente, si Gian Enge, Grace Carter, at basahin ng pampubliko ang kanyang testamento, si Gang. Grace Carter ay kusang nag-iiwan ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang manugang na si Chloe. Kabilang ngunit hindi limitado sa Carter Group sa 45% bahagi at lahat ng personal na ari-arian at real estate. Kaya, ikaw ang dapat umalis. Sa pamilyang Carter. Chloe, halika rito. May ipapakita si nanay sa iyo. Nanay, bakit mo inilabas lahat ng ari-arian ng pamilya? Ano ang ginagawa mo? Nag-aayos lang si nanay. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung ano ang pag-aari ng ating pamilya. Ito ay mga titulo ng lupa mula sa mga ari-arian sa buong bansa. Ito ay mga bahagi sa ilang maliliit na kumpanya na pinuhunan ni nanay at ito ay mga futures at stocks. Chloe, sa paglipas ng mga taon, ikaw ay nasa bahay na nag-aalaga kay nanay. Talagang pinahahalagahan ko iyon. Ngunit umaasa si nanay na makakahanap ka rin ng bagay na mahal mo at ituloy ang iyong mga pangarap. Ito, ang suporta ni nanay para sa iyo. Nanay, marami kang naisip para sa akin. Hindi ko alam kung paano babayaran ka. Hindi kailangan ni nanay ng bayad. Basta ligtas at masaya ka, masaya si nanay. Tita Grace, Chloe. Arthur, narito ka. Maupo ka. Chloe, maghugas ka ng prutas sa kusina. Kakausapin ko siya. Arthur, gusto kong gumawa ng testamento. Pagkatapos kong mawala, lahat ng ari-arian ko ay mapupunta ng walang kondisyon kay Chloe. Tulungan mo ako diyan. Nanay, kaya ito ang ibig mong sabihin noong binanggit mo ang suporta. Ngayon ko lang naunawaan ang iyong mga intensyon. Imposible. Chloe, nakipagsabwatan ka ba kay Arthur upang nakawin ng ari-arian ng aking pamilya? Liam, dahil marumi ka lang. Hindi ibig sabihin na lahat ay marumi. Magaling, Chloe. Una, pinakuha mo si Arthur na lokohin si Mrs. Carter para gumawa ng testamento. Tapos sinadya mong patagalin ang pagliligtas. Kaya, namatay siya. Ang buong bagay na ito ay plano mo
para nakawin ang yaman ng pamilya. Walang katotohanan. Miss Smith, maaari ka bang managot sa batas sa sinabi mo? Ang paninirang puri ng ganyan ay pwedeng makulong ka. Liam, tumatalima lang ako para sa'yo. Si Mrs. Carter ay sarili mong ina. Gumawa siya ng testamento na hindi man lang sinabi sa'yo at iniwan lahat ng ari-arian sa isang tagalabas. Hindi iyan makatwiran. Tama ka. Hindi gagawin ito ni nanay sa akin. Kaya kailangan naming itanong sa'yo, paano mo ginawa si nanay na sobrang bigo sa'yo? Chloe, tigilan mo ang walang kwentang usapan. Patay na si Mrs. Carter. Sino ang makakapagpatunay na totoo ang testamentong ito? Liam, Mananahimik ka lang ba habang binabastos ako at si Chloe ng babaeng ito? Pinsan Arthur, alam ko na ikaw at si Tita Mary ay laging pabor kay Chloe, pero ang mana ay seryosong bagay. Talagang hindi ko matatanggap iyon ng ganyan. talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Tingnan mo. Desisyon ba ito ni Tita Grace? Arthur, gusto kong gumawa ng testamento. Pagkatapos kong mawala, lahat ng aking ari-arian ay ibibigay kay Chloe ng walang kondisyon. Pakiusap, asikasuhin mo ito para sa akin. Paano naman ako iniwan ni nanay na wala man lang? Si Tita Grace ay nag-iwan sa'yo ng wala. Hiniling din niya na sabihin ko sa'yo na siya ay ganap ng sawa sa'yo. Mula ngayon, mag-isa ka na. Imposible. Chloe, siguradong may sinabi ka kay nanay. Tang ina mo? Anong ginagawa mo? Chloe, sa lahat ng mga taon, kung paano niya inalagaan si Tita Grace, nasaksihan nating lahat iyon, hindi naman pwedeng sabihin mo lang siya ay sarili niyang anak at mawala na lang lahat. Ito ay ayos lang naman. Sinusuportahan ka ni Tito Robert, Chloe. Kung may subukan si Liam, susuguran kita. Ako rin. Huwag kang matakot, Chloe. Nasa likod mo si Tita Mary. Tito Robert, Tita Mary, salamat. Arthur, pinatay ni Mia ang nanay ko at siniraan niya ako sa publiko. Papagbabayarin ko siya. Tatawag na ako ng pulis ngayon. May surveillance at mga saksi. Matatanggap niya ang nararapat sa kanya. Liam, iligtas mo ako. Ayokong makulong. Ginawa ko lahat para sa'yo. Chloe, selyado mo na ang bahay niya? Pinawalang bahay mo siya? At ngayon gusto mo siyang ipakulong? Gusto mo ba talaga siyang itulak sa dulo? Naawa ka sa kanya, Liam? Siniraan niya ako sa harap mo mismo. Bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Ngayon sobrang protective ka sa kanya. Liam, simula pa lang ito. Lahat ng nanakit sa nanay ko ay magbabayad. Arthur, tawagan mo ang pulis. Ako, hindi ako makahinga. Liam, iligtas mo ako. Chloe, kung may mangyari kay Mia, hinding-hindi kita mapapatawad. Tama, hindi rin kita pakakawalan, Liam. Ikaw at si Mia, maghintay lang kayo. Nakakagulat. Arthur, gusto kong hiwalayan si Liam. Pwede mo ba akong tulungang labanan itong kasong diborsyo? Sige. Gagawin ko ang makakaya ko para manalo ang kaso para sa iyo. Nanay, hindi ko pababayaan ang lahat na iniwan mo sa akin. Ipapabayad ko sa mga pumatay sa'yo ang kabayaran. Ako ay nag-iimbestiga kay Liam. Natagpuan na si Mia at si Liam ay lumipat sa lumang mansyon ni Tita Grace. At nakipag-ugnayan din siya sa lupon ng mga direktor sa susunod na pagpupulong ng mga shareholder. Itataboy ka niya sa board. Liam, magaling. Talagang dinala niya si Mia sa bahay ni nanay para insultuhin si nanay. Tatalian ko palayasin sila. Alam kong galit ka ngayon, pero ang pagpupulong ng mga shareholder ay paparating na. Bakit hindi natin siya hayaan maging kampante? Para makalap natin ebidensya ng kanyang panunuhol sa mga shareholder at paggawa ng krimen. Pagkatapos, maaari nating kasuhan siya ng maraming pagkakasala, hindi lang makakuha ng mabilis na diborsyo, kundi pati na rin sila Liam at Mia. Magbayad para sa kanilang ginawa. Makikinig ako sa'yo. Makikipag-ugnayan ako. Aalis na ako. Tawagan mo ako kung may mangyari. Liam, mas mabuting kumilos ka ng mabilis. Huwag mo akong patagalin. Liam, si Chloe ay tinatrato tayo ng ganito. Wala ka bang pakialam kahit kaunti? At si Arthur ay tinutulungan siya ng sobra. Maaaring na may relasyon siya sa kanya? Mia, huwag kang magmadali sa konklusyon.
Si Chloe lang ang nagmamahal sa akin. Hindi niya ako kailanman ipagkakanulo. Pero Liam, iniisip ni Chloe na pinatay mo si Mrs. Carter. Kung mamanahin niya ang ari-arian, ikaw at ako, baka talagang mapaalis sa Crestview City. Kinokontak ko ang mga shareholder. Pipilitan ko siya sa meeting ng mga shareholder. Huwag kang mag-alala. Si Chloe ay walang karanasan sa pamamahala. Hindi niya ako matatalo. Pero wala tayong pera. Paano mo makukumbinsi ang mga shareholder? Noong kailangan ko ng pera dati, hihingi na lang ako sa nanay ko. Hindi niya ako hinayaang mag-alala tungkol sa pera. Liam, si Mrs. Carter ay laging ikaw ang pinakamamahal. Hindi kanya gustong maghirap. Bakit hindi natin ibenta ang kanyang alahas para makakuha ng mabilis na pera? Talagang hindi. Lahat ng alahas sa bahay na ito ay binili ng tatay ko para sa nanay ko. Ito ay napakahalaga. Hindi natin ito maaaring ibenta. Aayusin ko ang sitwasyon ng pera. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Paano mo ito aayusin? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ang pinuno ng pamilyang Carter? Hindi. Kailangan kong ibenta ang alahas agad. Kung mabigo si Liam, magkakaroon ako ng pera para umalis. Ano iyon? Sige, naunawaan ko. Nakatanggap lang ako ng balita. Si Mia ang nagbenta ng lahat ng alahas ni Tita Grace. Ano? Delivery. Tama ba? Ang bilis ngayon? Kayong dalawa, ano ang ginagawa ninyo? Nay? Ano? Binibenta mo lang ang gamit ng nanay mo. At ngayon, sinusubukan mong tumakas sa bayan kasama ang pera? Hindi ko ginawa yon. Chloe, tumigil ka sa pagsisinungaling. Pumapasok ka ng walang pahintulot. Tatawag ako ng pulis para maaresto ka. Pumapasok ng walang pahintulot? Ikaw ba ang tinutukoy mo, Miss Smith? Ang bahay na ito ay kay Tita Grace. Ngayon ay kay Chloe na ito. Tungkol sa illegal na pagpasok, ikaw ang lumalabag. Chloe, dapat ba akong tumawag ng pulis? Si Liam ang nagpabaya sa akin manatili sa bahay na ito. Hindi ako pumapasok ng walang pahintulot. Huwag mo akong takutin. Hindi ako natatakot. Mia, ang tanga mo talaga. Hindi mo ba sinuri bago ibenta ang mga alahas? Ang tindahang iyon ay sa nanay ko. Sa sandaling umalis ka, nakatanggap ako ng balita. Imposible. Sinuri ko iyon. Ang tindahang iyon ay hindi bahagi ng Carter Group. Tama ka, hindi. Sariling negosyo ng nanay ko iyon. Nakunan ng mga kamera ng tindahan ang lahat. At ang iyong sulat kamay na resibo. Ano ang masasabi mo ngayon? Ano ang gagawin ko? Hindi ako pwedeng makulong. Ganoon ba? Pero gusto ko talagang makulong ka. Para sa lahat ng ginawa mo, babayaran mo ang halaga. Chloe, kasalanan ko ito. Pero ginawa ko ito para kay Liam. Wala siyang pera. Wala akong choice kundi ibenta ang ilang alahas para matulungan siya. Pakiusap, patawarin mo ako. Sa tingin mo ba ang pagluhod ay magpapababa sa akin ng kaso? Managinip ka. At saka, ano si Liam sa akin? Bakit ko, para sa kanya, hahayaan ang isang mamamatay tao na tulad mo na pumatay sa nanay ko na makalaya? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Ipapakulong kita. Hindi ako pwedeng makulong. Kung makukulong ako, masisira ang buhay ko. Chloe, ibibigay ko ang pera mo. Akala mo ba may pakialam ako sa pera? Yung maliit na pera na kinuha mo, wala akong pakialam diyan. Ano ang gusto mo? Basta hindi mo ako ipapakulong. Papayag ako sa kahit ano. Talaga ba? Pero gusto ko lang na makulong ka. Kung nagkamali ka, magbabayad ka. Kung hindi, kung lahat nagkakamali at walang mananagot sa batas, magulo ang mundo. Tatawag na ako ng pulis. Paano mo to nagagawa sa akin? Hindi ka hahayaan ni Liam na makatakas ka. Talaga ba? Sayang lang ang mahal mong Liam. Hindi man lang mailigtas ang sarili niya. Kapag ginanap ang pulong ng mga shareholder, gagamitin ko ang aking posisyon bilang chairman ng Carter Group para sipain siya palabas. Sa oras na iyon, pwedeng manatili kayong dalawa sa bilangguan at magkasama. Talagang hindi ako pwedeng makulong. Chloe, pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. pakawalan ka? Noong nagmakaawa ako kay Liam sa ospital na iligtas si nanay, bakit hindi mo ako pinatawad? Ngayon nakikiusap ka sa akin na tumigil? Imposible. Chloe,
Dahil ba sa matandang babaeng yon? Naghiganti ka sa akin. Sige, laban. Gusto kong makita kapag nalaman ni Liam Kung pipiliin niya ako, at iiwan ka ulit. ulit? Kaya sa ospital, sadyang ginawa mo yon. Hindi ko yun sinabi. Chloe, hindi mo naman talaga iniisip na mahal ka ni Liam at yun ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan, diba? Dapat magpasalamat ka sa akin kung hindi ako nag-abroad para mag-aral at nagpakasal sa iba. Ang posisyon bilang Mrs. Carter, hindi kailanman magiging sa iyo. Ganoon ba? Nakakalungkot na ang nagpakasal kay Liam ay ako. Wala kang pagkakataon. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Liam. Kapag hiniwalayan ka niya, pakakasalan niya ako. May tiwala ka, ha? Kung talagang may tiwala ka, hindi ka gagawa ng napakaraming maliliit na trick para subukan si Liam. Ngayon ko lang nalaman. Noong araw na naaksidente ako sa sasakyan, si Liam ay iniwan ka at ang kanyang ina at dumating agad para tulungan ako. Tinawagan lahat ng doktor para mag-consult. Yan ang oras na na-realize ko sa puso niya. Ako ang pinakamahalaga. Kaya, hindi ka naman pala nasaktan noong araw na yon? Gusto mo lang kumpirmahin kung nasaan ka sa puso niya. Hindi ko yun sinabi. Mas mabuti pang sabihin mo na lahat. Kung hindi, ipapakulong kita ngayon din. Bawat alahas na ninakaw at ibinenta mo ay nagkakahalaga ng malaking pera. Aarestuhin ka dahil sa pagnanakaw at hindi ka na makakalabas ng bilangguan. Kung sasabihin ko sa'yo ang totoo, alalayain mo ba ako? Wala kang karapatan makipagtawaran sa akin? Kung hindi ka magsasalita, ipapakulong kita ngayon. Kapag nasa loob ka na, marami akong paraan para mapagsalita ka. Naglaro ako ng maliit na trick noong araw na yon para makita sa puso niya kung mas mahalaga ka o ako. At alam mo ba, pinili niya ako. Kaya ang nangyari sa nanay ko, sinadya mo. Wala talaga akong alam tungkol kay Mrs. Carter, pero nang makita ko siyang tinawagan ng lahat ng doktor para sa akin, iniwan ang sarili niyang ina, narealize ko, ako ang pinakamahalagang tao sa puso niya. Mahal niya lang ako. Buisit ka. Lakas ng loob mo? Chloe, natamaan mo na ako. Pakiusap, huwag mo akong ipakulong. Nakikiusap ako sa'yo. Para sa isang murang relasyon, pinatay mo ang nanay ko. At gusto mo pa akong pakawalan? Alam kong mali ako. Natakot din ako pagkatapos, pero mahal ko talaga si Liam at ayaw ko siyang bitawan. Mahal din ako ni Liam. Tinalikuran niya ikaw at si Mrs. Carter para sa akin. Hindi mo siya babalikan. Bakit hindi mo na lang siya ipaubaya sa akin? Naghahangad ka pa ng iyong mahal na Liam? Kayong dalawa ay perpektong magtugma ng buhong at kalapating mababa ang lipad. Perpektong magkasama. Wala na akong natitira pang mahawakan. Si Liam na lang. Chloe, pakiusap, hayaan mo akong siya. Oh, talaga? Bakit mo nga ba ine-empake ang iyong mga bag at bumibili ng tiket ng eroplano para umalis? Ano? Hindi ka ba sasama sa iyong Liam tulad ng mga magkasintahan? Alam mo na lahat? Patuloy kang mag-arte. Bakit titigil ngayon? Hindi ba nagpapanggap ka lang ng isang nakakalasong romansa? Ano ito ngayon? Napakabilis mong magpalit ng mukha. Alam mo na mula pa sa simula natatakas ako kasama ang pera. Hindi mo talaga intensyon na pakawalan ako. Gusto mo lang akong makita masira at magsisi. Makita akong nasasaktan. Chloe, napakalupit mo. Ako ang malupit? Mia, noong pinatay mo ang nanay ko, hindi mo ba naisip kung gaano kakalupit? Para sa isang lalaki, pinanood mong mamatay ang nanay ko. Sabihin mo sa akin, bakit kita dapat pakawalan? Arthur, tawagan mo ang pulis? Chloe, hindi mo ito magagawa sa akin. Kung gagawin mo, hindi ka patatawarin ni Liam. Talaga? Isipin mo ang iyong mahal na Liam pagkatapos marinig ang buong kwento. Poprotektahan ka pa rin? Sinadya mo iyan. Binantaan mo ako ng bilangguan. Pinilit mo akong sabihin ito. Para lang marinig ni Liam ang bawat salita. Bago ako pumasok, tinawagan ko na si Liam. Sinabihan ko siyang huwag ibaba ang tawag. Para siya mismo ang makarinig kung ano talaga ang kanyang pinakamamahal na kapatid na babae. Liam, narinig mo ba lahat iyon? Ikaw mismo ang sumira sa pagkakataon ni nanay na mabuhay. Pasensya na. Nanay, pasensya na. Talagang ang pinatay ko ang sarili kong nanay.
Isa akong hayop. Liam, ang sinabi ko ay hindi totoo. Maniwala ka sa akin. Iligtas mo ako. Liam, Chloe, makinig ka sa akin. Hindi ko talaga alam na si Mia ay magiging ganito kasama. Nabulag ako sa kanya, kaya nagkamali ako ng ganito. Chloe, maniwala ka sa akin. Tingin ko sa kanya ay parang kapatid lang. Wala akong ibang nararamdaman para sa kanya. Maniwala ka sa akin. Liam, huwag mong sabihin na iniisip mo pa rin. May pakialam ako sa iyo. Kasalanan ko lahat. Masyado akong pabaya sa inyong dalawa. Akala ko kayo ni nanay ay nag-aalagaan sa isa't isa, kaya hindi na ako kailangang mag-alala. Pero sa huli, sobra talaga akong naging pabaya sa iyo. Kasalanan ko. Karapat dapat ako dyan. Talagang karapat dapat ka dyan. Isang bagay na wala kang pakialam sa akin. Pero kay nanay, napaka, lamig at layo mo. At iyon ang ikinamatay ni nanay. At dinala mo ang babaeng pumatay kay nanay sa bahay nila ni Itay. Pinabayaan mong nakawin ang lahat ng alahas na ibinigay ni Itay kay nanay at ibenta ang mga ito. May puso ka ba? Mali ako. Chloe, sige, saktan mo ako. Liam, ikaw mismo ang pumatay sa taong pinakamahal ka sa mundong ito. At pinatay ang taong pinakamahal ako. Wala nang iba pang magmamahal sa akin nang higit pa sa kanya. Liam, sa natitira kong buhay, ayoko nang makita ka pa. Liam, nag-aatake si nanay. Nasa ER siya. Balik-balikin ng doktor para iligtas si nanay. Chloe, tumigil ka. Talamak ang kalagayan ni nanay. Magiging maayos siya kung maghihintay tayo. Malala ang mga sugat ni Mia. Kung hindi siya magamot agad, magkakaroon siya ng mga peklat. Liam, Liam! Liam, mas masahol ka pa sa hayop. Ikaw mismo. Pumatay sa nanay mo. Nanay, sorry na talaga. Gago talaga ako. Si Mia ay nagnakaw ng maraming alahas. Makukulong siya ng mahigit 10 taon. Tungkol naman kay Liam, katatapos lang siyang tanggalin. Hindi ko pa nakakalap lahat ng ebidensya. Kapag nagawa ko na, maaari ko siyang ipakulong para makasama muli si Mia. Salamat, Arthur. Sila dapat magbayad para sa ginawa nila. Sa ganoong paraan, makapagpahinga na ng payapa ang kaluluwa ni nanay. May biglang nangyari. Hindi kita na-contact, kaya pumunta ako sa opisina. Pumapayag ako sa diborsyo. Aalis akong wala. Narito ang mga papeles ng diborsyo. Nilagdaan ko na sila. Chloe? Gusto kitang humingi ng tawad ng maayos. Ako. Huwag na. Hindi ko ito tinatanggap. Alam ko. Marami akong pagkakamali. Hindi mo ako mapapatawad. Pero gusto ko pa rin mag-sorry. Chloe. Nabulag ako. Binigo kita. Tara na, sa Civil Affairs Bureau, para ma-process ang mga papeles. Alam kong gumawa ako ng masasamang bagay. Kaya, plano kong magturo sa isang baryo sa bundok para makatulong sa bansa. Hinding-hindi na ako babalik sa Crestview City habang nabubuhay ako. Arthur, kakapasok lang ni Chloe sa kumpanya. Tiyak na marami siyang makakaharap na pagtutol. Pakiusap, alang-alang sa nanay ko. Tulungan mo siya. Liam, ano bang sinusubukan mong gawin? Nagpapa-victim ka? Sa tingin mo ba ito makakabawi sa mga ginawa mo? Chloe, alam kong ako ang dahilan ng pagkamatay ni nanay. Hindi ko na ito maaayos sa buhay na ito. Pero gusto ko pa rin gawin ang aking bahagi para manalangin para kay nanay. Para maging maayos ang susunod na buhay ni nanay. Alam ko hindi ka na nagtitiwala sa akin. At hindi ko kailangan na gawin mo iyon. Sana lang ang aking ginawa ay maging dahilan para mapayapa si nanay sa langit. Arthur, Itabi muna ang ebidensya ni Liam. Tingnan natin kung tunay ba siyang nagsisisi. Nanay, sabi ni Liam, gagamitin niya ang nalalabi niyang buhay sa pagtuturo sa isang baryo. nagdarasal para sa iyo. Nagdesisyon akong magtiwala sa kanya ng isang beses pa. Sana gagawin niya ang sinabi niya. Huwag mong hayaang Ako at ikaw ay mabigo. Nanay, 2 taon na simula nang hiwalayan ko si Liam.
Pero sa puso ko, ikaw pa rin ang nanay na pinakamamahal sa akin. Noong nasa bahay ako, abala sa lahat, lagi mong sinasabi na dapat akong lumabas at hanapin ang gusto kong gawin. Ngayon, nahanap ko na ito. Pumasok ako sa grad school para sa business management. Nagtatrabaho ako ng part-time sa kumpanya. Natututunan ko ito mula sa simula. Nanay, ako na ang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya ngayon. Ay, huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko ang kumpanyang itinayo mo. Tungkol kay Liam, nakikipagkita ako sa kanya mamaya. Liam, sa wakas, tinupad mo ang iyong salita ng isang beses. Ang ginawa mo ay nagbigay din ng magandang karma para kay nanay